Good morning mga palangga. Muli tayo ay nasa ating segment Exercise for Christ. At medyo maganda ang sinag ng araw, ngunit ang nasa himpapawid naman ay unti-unting namumuo ang nagdudumilim na kaulapan. Ayan, ito po mga minamahal. Ayan. Yan ang haring araw sa Silanganan. Ayan naman ay sa north. At nakita ninyo ang kaulapan. Yun naman ay sa western side. At ito ay dyan naman ay south. Ayan. So talagang dito sa San Jose del Monte sa kasalukuyan August 12 ay sadyang nag-aagawan ang liwanag at dilim dahil sa papawirin kumakapalang ulap habang nagpupumilit naman ang araw sa kanyang pagsinag. Pilit na magbigay ng liwanag at hindi matatakpan ng kaulapan. So, mga minamahal, salamat sa Diyos na muli tayo ay nagkakatagpo sa magitan ng social media at muli ay makapaghatid tayo ng ilang mga talata sa Biblia na habang tayo ay nag-exercise for Christ. Dahil mahalaga po mga minamahal na mapangalagaan natin ang ating kalusugan dahil sa napakahirap kung magkaroon tayo ng sakit. So, ang ibig ko lang sabihin dito na ang Panginoong Diyos dahil tayo ginawa niya na mabuti, very good pa nga ang kanyang sinabi ng nagawa ng Diyos ang tao sa ika-anim na araw. Sabi niya, very good. So talagang higit na mabuti ang tao kaysa ibang mga nilalang. So yan po ang pasalamatan natin mga minamahal. Ginawa niya ang mga tao na very good. I-maintain po natin yan kasama ang ating magandang kalusugan. At the same time, bilang mga mananampalataya ay ibahagi rin natin ang makapangyarihang salita ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng magandang kalusugan, pangatawan, pisikal, at spiritual. Siyempre sa spiritual, yan tinatawag na mental health, mental hygiene. Maiwasan natin ang depresyon kahit na tayo ay dadagsain ng mga kahirapan, mga problema, mga pagtutuligsa, mga pag-insulto, panlalait, manatiling tayo magpakumbaba, mga minamahal. So, habang tayo ay mag-exercise for Christ, ay magbasa muna tayo ng Biblia. Mga katuruan ng Panginoong Kristo sa lahat ng mga mananampalataya, lalo na ang kanyang mga alagad. So, basahin natin ang talata sa ngayon. Itong nasusulat sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, mga talata ay 13 hanggang 16. Mateo Kapitulo 5, versikulo 13 hanggang 16. Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, papaano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapo na lamang at
niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat inyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Opo mga minamahal, good morning, good morning, good morning. Ang ating binasa ay mula sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 13 hanggang 16, na ito ay isa sa mga katuruan ng Panginoon Kristo nang siya ay nagsalita doon sa isang, ang tawag nito ay Sermon on the Mount. Kasama ito sa mga gawain na ginawa ng Panginoon Kristo nung panahon na siya ay narito pa sa daigdig. Unang siglo, from year 30 up to 33 AD. So kasama ang kanyang 12 alagad, mga apostoles, 12 apostoles na kanyang pinili, at sila'y nangaral ng Ebanghelyo, at habang kasama ang mga apostoles, sila naman ay tinuturuan ng Panginoong Kristo kung papaano ipangaral ang Ebanghelyo, kung papaano ipaliwanag ang mga salita ng Diyos, at kung ano ang layunin ng Panginoong Diyos para sa mga tao, ang pagliligtas ng kaluluwa sa magitan ng pagpaalaala sa mga tao na sila'y makasalanan at manumbalik na sa Panginoong Diyos. So kasama ng Panginoong Kristo ang kanyang mga alagad. At kaharap ng mga maraming mga tao, libo-libong mga tao na nandoon sa isang bukid na umaaligid ng mga tao upang makinig ng Ebanghelyo. So, kasama nito ang mga talinghaga tungkol sa asin at ilaw. Nasa versikulo 13, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng lahat, kung mawalan ng alat ang asin, papaano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. So, ang lahat ng mga mananampalataya, mga minamahal, itinuturing ng Diyos sa kanyang talinghaga nang sabi niya, kayo'y asin sa sanlibutan. At kanya pang ipinapaliwanag na kung mawalan ng alat ang asin, papaano pang mapananauli ang alat nito? At sinasabi naman niya, wala na raw itong kabuluhan ang asin kung mawala na ang kanyang alat. Kaya itatapon na lamang daw at yayapakan ng mga tao. Alam naman natin ang asin, mga minamahal, ginagamit natin ito unang-una sa pagtimpla sa ating mga pagkain. Di po ba? Na pagka kinakain natin masyadong matabang, naghanap tayo ng asin. Naghanap tayo ng alat.
Gayon din naman, ito rin namang asin ay ginagamit din sa mga industriya. Sa pagtimpla sa mga pagkain, mga dilata, mga nakabalot, sa kung anumang mga bagay, na mga sisidlan. At dahil ito ay ginagawang preservative, na pag matimplahan ng asin, ang mga bagay na mga pagkain, karne, gulay, o ano pa mang mga bagay na dapat ay huwag kaagad masira, asin ang ginagamit. Kung magdaing naman ng mga isda, asin ang ginagamit. Kung gagawa naman ng bagoong o kaya patis, asin ang ginagamit. Ibig sabihin, mga minamahal, kapaki-pakinabang ang asin dito sa ating daigdig, sa ating planeta. Ngunit may pasubali ang Panginoon na wala ng silbi o magiging inutil, at itatapon na lamang ang asin pagka nawala ang alat nito. So, sa kanyang talinghaga, inihambing niya ang mga manampalataya o ang tao. Inihambing katulad sa asin. So, sa mga manampalataya at mga alagad ng Diyos, ano ang ibig iparating na mensahe ng Panginoon para sa ating lahat na sumasampalataya sa Diyos at naghahatid ng kanyang banal na salita upang magligtas ng mga naliligaw ng mga kaluluwa at ipanumbalik sa Diyos ang mga makasalanan? So tayo bilang mga lingkod ng Diyos ay magpatuloy tayo sa paghatid ng Ebanghelyo. Magpatuloy tayo sa pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos, upang ang ating kahalagahan sa mata ng Diyos ay makikita ng mga tao at magiging masaya ang Panginoong Diyos. Na alam naman natin na kung ang asin ay mawala ng alat, ito ay tinatapon na lamang at inaapakan. Niyayapakan na lamang. So ganoon din ang tao, mga minamahal. Kahit mismo sa loob ng pamilya, sa mga kamag-anakan, sa barangay, sa bayan, at sa buong bansa. Kung tingnan natin mismo sa ating sarili, ay kailangang manatili tayo na kapaki-pakinabang sa ating miyembro ng pamilya, nang ibig sabihin, upang mapanatili natin ang ating relevancy o ang ating kapakinabangan habang tayo ay nabuhay sa mundong ito, ay kailangan magtulungan tayo sa isa't isa. Huwag magiging pabigat sa pamilya, huwag magiging pasaway, at kailangang mabuhay na may responsibilidad. Ang bawat isa sa atin na mga manampalataya, gampanan natin ang ating tungkulin na ibinigay ng Diyos para sa isa't isa. Dahil kung hindi gagalaw ang tao sa ibinigay na tungkulin ng Diyos sa kanya,
para na rin siyang asin na maging inutil, walang kapaki-pakinabang. So kumbaga, tayo mga minamahal bilang mga manampalataya at tagapaghatid ng magandang balita ng kaligtasan, kailangan manatili tayo sa paghatid ng magandang balita, ang salita ng Diyos na siyang magiging kaligtasan ng mga kaluluwa. Ipagpatuloy natin ang alab ng ating damdamin. Huwag tayong mapagod, huwag tayong manghina. Nagampanan natin ang ating tungkulin sa paghatid ng magandang balita, ang salita ng Diyos, upang ang mga hindi pa nakarinig ng salita ng Diyos ay makatulad din naman sila sa atin ng mga manampalataya upang magkaroon ng silbi, upang maging kapaki-pakinabang sa komunidad, sa pamayanan, at hindi magiging pabigat at magiging inutil. Hindi ba mga minamahal, ang mga tao kapag hindi tumutulong sa mga gampanin, sa kahit saan mang mga sektor ng lipunan, di ba sila ay mapagkamalan na walang silbi sa lipunan? Lalo na yung mga tao na nanghihina na physically, mentally, dahil sa kanilang katandaan marahil o sa kanilang katamaran. Dapat hindi mangyayari ang gayon. Dahil kung ang tao ay nasa kabataan pa, dapat mapakinabangan niya ang kanyang lakas, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin ng mga pamayanan. Yan po ibig sabihin, mga minamahal, kung bakit mahalaga ang kaalatan ng asin. Na tayo bilang mga tao ay maging katulad ng asin, na huwag mawala ng alat upang magiging kapaki-pakinabang sa mundong ito. Na bilang mga manampalataya at alagad ng Diyos, patuloy natin na maalab tayong maghatid ng Ebanghelyo upang maramdaman nila ang ating presensya, na tayo ay gumagalaw sa magitan ng lakas at kapangyarihan ng Diyos, na makita ng mga tao at kanilang maramdaman na ang ating presensya sa kanila ay magiging katulad ng asin na talagang kailangan sa bawat pamamahay, dahil kailangan siyang may panimpla sa kanilang pagkain, sa kanilang mga dapat na paggagamitan upang ang kanilang mga pagkain ay hindi magkaroon ng kabulukan. So mga minamahal, tandaan natin ang sinabi ng Panginoong Diyos. Mahalaga ang asin kung nanatili ang kanyang alat. So tayo bilang mga alagad, panatilihin din natin ang ating alab ng paglilingkod. Gampanan natin ang ating tungkulin bilang mananampalataya upang tayo ay magiging ehemplo o halimbawa sa mga tao na nakapaligid sa atin, upang sila ay hindi nila tayo baliwalain, dahil kailangan nila ang salita ng Diyos upang sila rin naman ay magkaroon, makabahagi sa buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang sabi ng Panginoon Jesucristo
sa Mateo 5:14, kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. So tayong mga manampalataya at mga lingkod ng Diyos, inihambing din naman tayo sa ilaw. Na tayo raw ay ilaw sa sanlibutan. Ang ilaw ay nagniningning at ito ay nagbibigay liwanag sa kapaligiran, lalo na sa kadiliman. Ang ilaw ay mahalaga lalo na sa gabi. Kaya nga minsan kung mawala ng brownout, tayo ay naiinis doon sa mga nagbibigay pailaw sa ating pamayanan. O kaya mayroon tayo mga kandila, o kaya mga bagay na magamit natin sa pagtanglaw pagdating ng gabi. Kaya mahalaga ang ilaw. Pinapatunayan ito ng Panginoon Kristo. So, ang kapakinabangan daw ng ilaw ay hindi ito dapat itatago. Kailangan gamitin ito ayon sa kanyang kagamitan. Lalo na sa loob ng pamamahay, meron tayong pantanglaw sa pagdating ng gabi. So, ang kahalaga ng liwanag o ilaw, na katulad nga ngayon mga minamahal, ay nagamit natin ang liwanag ng araw na umiilaw sa umaga. Lahat tayo ay nakikinabang. Paghahapon naman ng araw, pagdating ng gabi, gumagamit din naman tayo ng elektrisidad upang magkaroon tayo ng ilaw. O kaya magsindi kung wala kang elektrisidad sa pamahay, mayroon tayong kandila o ibang kagamitang pangtanglaw para magkaroon ng liwanag sa pamamahay. So ganito kahalaga ang ilaw, mga minamahal. Kaya inihambing niya ang mga manampalataya at mga alagad ng Diyos nang sabi niya, kayo ay ilaw ng sanlibutan. Sa versikulo 16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at walatiin ang inyong Ama na nasa langit. So tayong manampalataya ay binigyan ng Diyos ng kalulatian, ng sinag ng Diyos ay ibinahagi sa atin upang tayo ay magiging liwanag sa kapaligiran ng kadiliman. Ang nasa kadiliman, mga minamahal, ay ang mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya tayo ay inuutusan ng Diyos upang maibahagi natin ang sinag ng Diyos na siyang kaluwalhatian ng kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pagliligtas, ang kanyang magandang balita, ang ebanghelyo ng kaligtasan. So dito, mga minamahal,
Ang sabi nga ng Panginoong Kristo sa Mateo 5:16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. So huwag nating itago, mga minamahal, ang kaloob ng Diyos sa atin. Kung anong kaloob o talento na ibinigay sa bawat isa. Kung ikaw ay mangaral, ay maghatid ka ng Ebanghelyo ng Diyos. Magturo ka. Mag-Bible study. Kung ikaw ay binigyan ng kaloob ng karunungan at pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay binigyan ng kaloob ng pagpapagaling, gamitin mo ang kaloob na yan upang ang mga may sakit ay pagagalingin. So iba't ibang mga kaloob na bawat talento, bawat tao ay binibigyan ng mga iba't ibang talento, gift of the Holy Spirit. Ito raw ay dapat magiging kapakipakinabang. Ito ay magsilbing patotoo sa Diyos, upang ang tao na hindi pa sumasampalataya sa Diyos ay maliwanagan sila sa magitan ng kanyang banal na salita. Na tayo bilang manampalataya ay bigyan natin ng kaliwanagan ng mga taong nasa kadiliman, na kung sila ay manatili sa kanilang kamangmangan tungkol sa Diyos, ay hatiran natin sila ng salita ng Diyos upang magkaroon sila ng kaalaman tungkol sa Diyos. At nawa maliwanagan ang kanilang mga kaisipan na nasa kadiliman pa. Kaya sila ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasamaan. So dito, mga minamahal, napakahalaga ng bawat isa sa atin na mga manampalataya. Tayo ay magsilbing liwanag sa mga taong nasa kadiliman pa, ang mga taong nasa kasamaan pa, ang mga taong nasa pagkakasala pa, sa pamagitan ng ating mabubuting gawa at tulatiin ang Diyos Ama na nasa langit. So, mga minamahal, pagka ginagampanan natin ang ating tungkulin na magbigay paliwanag ng mga salita ng Diyos, at nakikita ng mga tao na hindi pa sumasampalataya kay Kristo na tayo, ang ating mga gawa ay hindi masasama, ay maunawaan nila ang kaibahan kung ano ang mabuti at masama. Maunawaan nila na tayong mga nagsisilbi sa Panginoon at sumasampalataya sa Panginoon Kristo ay iba kaysa kanila. Tayo ay nasa kapayapaan, sila naman ay nasa kaguluhan. Nakikita nila yan sa ating mga galaw, kasi isinasabuhay natin ang salita ng Diyos na siyang nagtatanglaw sa atin araw-araw upang ang ating nilalakaran ay palaging nasa landas ng liwanag at hindi kailanman tayo matitisod. So mga minamahal, napakahalaga na ating maunawaan ang talinghaga ng Panginoon Kristo tungkol sa asin at ilaw. At ito ay babasahin kong muli, mga minamahal, Mateo Kapitulo 5, versikulo 13 hanggang 16. Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya itinatapo na lamang at
niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Mga minamahal, mga palangga, good morning. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus Christ's name, Amen. So, tayo muli ay magpatuloy sa ating pag-exercise for Christ. Mga minamahal, kunti mo ng jogging. Praise God. Hallelujah. Upang lalong mag-alap ang ating damdamin sa paghatid ng salita ng Diyos sa pamagitan ng exercise for Christ. So, mga minamahal, tayo ngayon ay mag-jumping jack. Amen. Thank you, Lord Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Hallelujah. 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 Tayo naman ngayon ay inhale, exhale upang mabawasan ang hingal na ating naramdaman dahil masarap humingal, mga minamahal, pagkatapos ng ating pag-exercise for Christ. Thank you, Lord Jesus. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen.